Kawawa naman si Mami. Kung kailan katatapos lang ng Pasko, nagkaganyan pa. Na-aksidente. Diba? Hindi natin maano yung aksidente talaga eh. Isa pa. Gusto niya yan, ha? Okay. Tayo pa muna. Tayo pa muna. Wait lang. Lagi niya dyan ang tissue. Wait lang. Cut. Mamaya kalmutin ka. Ay naka. Yan na, nadala na siya sa Commonwealth, no? Sa hospital. Ano siya? Ano? Ko-confine mo na. Oo. Kasi, ayan. Pain reliever siya. Kaya yung IV. Tapos, sabi ni Doc, yun nga, kinapa niya eh. Medyo sabi niya, parang may naka-oscillate. So, yun, i-verify nga daw sa Sa x-ray. X-ray. Ngayon, with or without fracture, kailangan siya i-confine kasi yung pain reliever. So, yun. Tapos kung sakali nga na may fracture, hindi na rin ganun ka-advisable nga na isa-surgery sa edad niya. Ika-catheter para di na siya gagalawin palit-palit ng diaper. Catheter na lang. Ay naka. Sana naman hindi na fracture. Oo nga eh. Mas okay na siya kasi hinahawakan ni Doc, hindi naman siya masyadong na-aray. Unlike kahapon. Tingnan natin, sana nga maging okay. Malalaman naman nata right away yung result after ng x-ray. Oo nga. Ngayon, magsuswero na sila. Yun, magandang hapon guys. Yan. Papunta kami ng Market Mall. Konting celebration sa birthday ni Jermaine. Happy birthday! Happy birthday! Actually, bukas pa talaga birthday niya pero ngayon namin celebrate. So, magma-Market Mall. Sudad namin yung phone niya doon sa Apple. Yan ang muna natin ang ating mga problema. Yung mga problema eh, ganun talaga, parte ng buhay. Pero syempre, birthday ng aming bunsoy. Kahit malaki na yan, bunso pa din. So, celebrate natin kahit puro problema. Hindi mawawala ang problema eh. Simpleng celebration. Saan mo gusto kumain nila? Doon sa kanina ko yung Katsuya daw. Tsaka pizza, pizza maru. So, yun, see. Sama namin kayo. Malamig ngayon na, minus 21. Feels like minus 30. Malamig pa nga eh, kaysa kahapon. Kaya nga. Potato corner daw, sabi ng birthday boy dear. Tayo ka na, sige. Ano daw? Mamaya na. Malapit dito eh. Saan? Alas 4 pa may appointment na eh. Anong oras na ba? Ha? Ang birthday boy. Yan ang unang request. Potato corner. 344. Puno ang parking. Naswertehan namin. May umalis. Kahit pa paano. Asan? Yung corner nasa potato corner. Ay, potato corner nasa corner daw. Kabisado mo ah. Oo nga, dito yan. Katapat ng Decathlon. Arden. Gusto ko rito yung mga halaman nila. Dito yung potato corner. Actually, hindi lang Pilipino talaga mga bumibili dito. Dami oh. Kaya na bahala pumili. Kasi kakain din tayo mamaya eh. Ano yung gusto niyo? Kaya na ako, anong gusto niyo? Bahala ko. Kasi kakain din, sabi ko sila na lang. Titikim lang ako. Ha? Ako yoko.
Mamaya marami-raming kakainin eh. Heavy meal. Ayan, Boxing Week pa rin kaya daming tao. Ay, sa Christmas tree. Ang ganda na pag red na red eh, no? Ganda ng moose nila rito eh. Puro Christmas light. Sa ako. Ayun, namimili siya ng kanyang jelly bean. Parang bata pa rin talaga eh. Bagay, bata pa naman talaga. Ano pang flavor? Ano yan? Toasted marshmallow. Mukhang masarap nga yan eh. Ano siya? $2.99 per 100 grams. Ano pa? Cocktail, football, ice cream. Yan na? Yan lang? Strawberry cheesecake, kumuha ka? Strawberry cheesecake. Wala pangit. Smoothie blend, ayaw mo rin. Let's go. Bayad tayo, bayad. Yun na yung dalawa. Tagal ginawa eh. Nagpapalit ka ng housing din? Ha? Nagpapalit ka rin ng housing? Ha? Bato. Battery lang? Kaso, may nagka-problema. Bakit? Nasira nila yung Volume button. volume button. Paano yun? Papalit Ano na eh? yung buong phone Bibigyan na ng bagong phone. sa price ng battery replacement lang. Hindi Talaga? na nila replace yung battery nito. Bibigyan na ng bagong phone. Kailan? Pagkadating na, umorder na daw sila. Hindi problema yun, jackpot ka nun. Kaya nga, Nakaswerte ba? Ang tagal na, dalawang oras kalahati tayo, nasira pa nila. okay na. Okay Hindi, pwede ko pa rin naman palitan yung volume dito. Okay lang kasi bago naman. Ayos. Ayos pala eh. Happy Pupunta ako na. birthday. Happy birthday. Ano, 17 yung pinalit? Hindi ko alam. Hindi, same model lang. Same. Problem mo 70 yan. Jackpot ka na nun. Dito lang siya. Hindi yata magkasama yan. Merong ano eh, separation eh. Magkatabi lang siya, pero sa dulo, Katsuya. Doon kami kakain. Doon ang request ni Jermaine. Request ng birthday boy, so doon tayo. Kahit yung pizza dyan, masarap. Nakapag-try kami noon din nila kami nila Olive at saka Louie. Curry katsu. Yeah, may curry katsu. Sarap ba yun? Ako yung paborito yun eh. Soba noodles. Ayun yung sa pizza naman nila. So magkarugtong pala to, isa lang. Parang gusto ko ng pizza. Order tayo ng pizza, tapos order tayo niyan. Nakaboom cheese bomb. Two-pace pizza. Potato. Holy honey, sweet potato. Ayun, gusto ko savory. Meron Seafood yata sila baby. ng mga ano, eh, stuffed crust dito. Sa Korea kasi uso yun eh. Yun, Dakaboom, cheese bomb. Ay, yung mga pangalan ah. Ha? Hindi. May fries na binili sa Huawei last time. Kuha ka. Saka din Masarap? Masarap. Original katsu. Yan ang aming food. Sarap yung pizza na malambot yung crust eh, no? Seafood, ano yan?
Seafood Bay na pizza. Ayan ah. Ubos. So yan, uwian na. Naligpit na ang aming mga pagkain, naubos. Okay din dito eh, masarap din yung pizza nila. Masarap pa ba kayo sa pizza? Sarap eh. Sa aming pizza eh, no? Next time, masarap parang yung spinach at saka mushroom. Yan, good evening guys. At 30 na ngayon. Ayan, bumili si Abby ng ano, Krispy Kreme. Nabinyagan na ng dalawa. After work, bumili siya eh. Pero sabi ko, 1 dozen lang. Tatanong niya ako, 2 o 1. Kasi ako gagawa rin na uli ako ng ano. Dapat mag-fruit salad ako. Pero hindi na kasi request nila. Mas gusto nila yung Graham. Tsaka ube halaya. Kaya lang maliit pala yung peaches na nabili nyo. Ano? Wait lang ba yan? Hiwain ko na lang. Oh, usually malaki yung binibili kong lata eh. Kaya sabi ko isa lang. Kasi puro matamis. Bukas sa lubong na. May pasok. Pero si Habi wala na. Ikaw, Jonas, meron pa, di ba? Tapos, off ka na ng 1 hanggang ano, Nas. Sarap. 2 ulit. Ha? Friday ulit, may work ulit. Isang araw lang ako. Friday? Sa 2. Lugi. Pasko lang ang diretso nila. Ganun talaga. Hindi ko na nga natulungan to si King. Binaklas niya na yung ano, Yung ano, yung kama. yung kama. O tatago na to sa taas para maluwag dito. Oo. Sikip eh. Mamaya isa-send ko sa'yo. Sige, sige. Ayun. Tapos, ano pa ba? Ayan, sabi ko yung, pag naayos to, yung oxygen concentrator, iaabang na rin. Tutulog ba si Mami? Gising. Tulog-tulugan, syempre. Laro kasi sila na Sky EO. Ba't nakakuko rin si Sky, ah? Oo, wag ka. Di papaabo. Haba, ah. Daya. Ay, naka. Mag-iingat kayo doon. Pero yung ano niya, yung pain tolerance niya, medyo okay na. Hindi nakagaya nung... Okay naman, oo. Hindi. Hindi kagaya nung una. Hindi, oo. Nagbibigay lang ng, ng yung mataas na dosage ng pain reliever pag may major, work na gagawin. Katulad kanina, nung Ilipat. Oo. Pero kung ano, may ano siya, kumbaga meron lang times na kailangan na medyo malakas. Oo. Tapos pagliliguan, ganyan. Yun ang gagamit. Inom para wala talaga sa ano lang talaga pain management. Tsaka maging komportable talaga yung ano. Tsaka marami na rin naman tayo nakausap na na yung advice nila talagang wag nang ipa-surgery. Diba namalengke nga ako kahapon? O di napachika pa ako doon sa mga suki. Ganun din sabi yung isa doon yung nagtitinda ng manok, si Ate Evelyn. Yung mother. Ayan o, saya pa nga si Mami. Na nadulas. Inoperahan. Less than 2 weeks yata. Yun na. Yung hipag, yung manog, abiyan na ni ate. Ganyan din. Tapos, yun, nagka-pneumonia yun, bumagsak din daw agad yung katawan. Kaya, kumbaga, parang sa madaling sabi nga, mas lalong madadali, kumbaga. kasi yung yung healing ability ng katawan wala na halos Dahil matanda na nga sige. O yan. At least. Talaga, pain management para ma-alleviate yung niya, pain. Okay naman si mama at least to pati, pwede siyang maupo ng kahit. Yun nga Hindi naman upong-upo, may elevate pag kumakain. Hindi nakahiga. Tapos ito, nililikot-likot niya, ginagalaw-galaw niya yan kanina, kaya may ganito, pinatong niya dito. Ay. Ba't mo ko hinahalikan? Kilala mo ba ako? Sino ako? Sino? Si ano? Yun na nga. Bango mo Parang ang
Naligo ka. Ay, cellphone yan. Mag-friend ko na. Ah, cellphone yan. Yeah. Mainit. Ayun. Kamusta na kayo guys? Kami ito. Magre-ready na rin ang para sa lubong bukas. Sinama na rin na, ano rin, kumbaga nag-celebrate din kami kahit na simpleng kainan namin sa dahil birthday ni Jermaine. Hindi naman kasi pwede na ano na baliwalayin yung birthday ni Jermaine dahil doon sa problema namin kinakaharap ngayon. Mga parte ang problema eh. Siyempre, yung anak namin kailangan din naman ng ano yan. So nakalipas na nga yung ilang araw at hindi kami nakakapag-update dahil nga Abang kami sa balita lagi sa Pilipinas, sa nangyayari sa bahay. abang sa Pilipinas, tapos maglo-long weekend na naman. So yung trabaho, kailangan tapusin lahat. Kaya late na tong aming mga vlog. Sa amin, end of the year pa, yung mga pinapasa pa ng mga paper doon, kailangan matapos. Ay na. So patong-patong na. Pero ganun pa man hindi namin kinakalimutan yung yung mga obligasyon namin lalo na sa ganitong pangyayari na kailangan ng atensyon ni Mami lalo na. Ayun nga, agad-agad nagpabili agad kami ng hospital bed. Oo, kasi nga dahil nga dun sa matanda na. Although marami nga nagsasabi na wag na ipa-opera, may mga nagsasabi na ipa-check na sa ortho. Yung kasi meron akong actually meron akong mga kakilala, physical therapy, may orthopedic na doktor. May mga Actually kakilala na yun kami. Kilala yun. Na ortho. Ortho. Kasi hanapin nyo lang sa Del Strinos. Kamag-anak namin yan So, orthopedic din. So, Ang suggest lang talaga niya is palakasin. Sabi niya, pinakita namin yung mga X-ray, yung mga lab test niya. Sabi niya, wow, sabi niya ay 86 years old na. Sabi niya, hindi na advisable na talagang i-surgery. Baka doon pa lang sa operating room bumigay na. Lang daw, gawing komportable hanggat maaari. Tsaka yun nga, yung blood thinner for a while. Tapos sa blood clot. Yun nga. Nung una nga, parang ayokong pabigyan ng blood thinner kasi nga, baka may bleeding sa loob, lalong dumala. Pero sabi niya, mas maganda yun kasi, kumbaga yung flow ng dugo mo, hindi magbabara yung mga clot na yun. Tapos, yun nga yung Pain management, yung binigyan ng pain reliever, 2 pain reliever. Isa kapag yung may mga ikikilos nga si Mami, sobrang sakit, medyo nag-groggy siya dun pinapainom nun. Kaya nga yun, nilipat nila sa hospital bed. actually kakachat lang din namin sa kanila sinet up na nila yung hospital bed. So yun, pinainom siya ng malakas-lakas na gamot. Pero kahit papaano, kagandahan kay Mami kumakain. Yung sigla niya nandoon pa din. Nagulat nga kami, yung parang nakabaling siya doon pa sa part na may pangalan nito? Na may fracture. May fracture. Yun. Tapos dasal, syempre. Ay, tsaka thank you pala sa inyo lahat Maraming salamat. sa mga prayers, sa mga nag-message, nag-comment sa vlog, lalo sa mga messenger. Pati sa IG na nagbigay ng nila. Sa FB, yung mga nag-message. Prayers nila. Kasi laking bagay yun Sabi nga, malaking bagay yung prayer Pero lalo na, pag mas marami nagdadasal. Oo. Tsaka yung sa kumari ni Mami, si Kabeti sa Australia. Na-operahan din siya. Pero mas bata naman kay Mami yun. Alam ko. Si Kabeti. Mas malaking kabataan naman. Mas malaki yung edad niya. So, na-operahan din siya. Nilagyan din siya ng parang tornilyo doon sa may ball, sa femur. Oo. So, yun. Sabi niya na ang tagal din. Kumbaga yung the day na nadula siya, kinuha siya ng ambulance. Yung day na yun, sinurgery na agad siya.
Okay na nga siya ngayon, Okay na, nakakalakad-lakad na. nakakalakad na. Siguro kasi mami mas bata-bata pa. Mm. Baka, Baka pa. Tsaka yung, sabi nga, isa pang malaking factor dun, yung ano niya, yung Alzheimer's niya. Alzheimer's niya kasi pwedeng makalimutan niya na meron palang operasyon doon, naikilos niya. So, delikado. Tsaka hindi, sa edad nga, mas mahirap na siyang gumaling, kumbaga mag-heal yung mga buto. Kaya nga sabi, mas advisable na gano'n kasi baka mas madali pa nga daw. May mga comments do sa YouTube na nabasa namin. Pa-opera niyo na, ganyan, pa-opera. May mga factors kasi na dapat i-consider Kasi pagdating mami, sa ganun. bukod sa 86 na, may Alzheimer's pa. Mm. So, isa sa mga ano yun, dahil nga, hindi niya na alam kung ano yung masakit sa kanya. Tsaka yung mga dapat na hindi kumilos na ganyan, yung mga, di ba, syempre, kung ikaw man may pilay ka, di ba, dapat iingatan mo yung part na yan, di ba? Kung may Alzheimer's ka, hindi mo alam kung ano yung tamang pagkilos o masakit or ano, So, kaya ngayon, ginagawa namin, focus kami dun sa pagpapalakas sa kanya. pagpapalakas, lalo yung nutrients na yung kinakain niya, vitamins, Monitor ng BP, ng Oximeter. oxygen, may oximeter kami doon para ano yung oxygen yung level niya. tapos may mga ginawa na printout na kung kailan napalitan ng diaper, ng ganito. Para kumbaga nakikita. Merong cycle talaga na procedure na dapat na sundin para regulate yung ano niya, yung pagpapalit ng mga kung ano-ano. Tsaka updated sa mga sa caregiver ko anong ganap. Mm. Dati naman ang updated pero the more ngayon kasi nga mas kailangan focus ngayon. tutukan. Kaya sabi nga namin mas magtutok. Pero Sa pagbabantay. ilang days na nakalipas, actually ilang days na ba? 25 yun 26. 26 nangyari, 26 na umaga So ilang days na nangyari, 30 na doon. 31. 31 ng umaga. 31 ng umaga na dun. So, yun. Parang medyo may improvement naman. Malaking improvement. Kasi nung unang 2 araw niya, panay iyak at saka daing dun sa Sumisigaw nga daw. masakit. Tapos kakain, konting-konti, titikim lang. Pero ngayon, umunguya na, tumatawa pa nga daw, nakikipagkulitan pa eh. Nakapagkulitan na. So, kahit pa paano, nag-work. Tsaka yun nga, yung sa Ensure, laking bagay nun eh. Kasi kumbaga, hindi man siya makakain ng sobrang dami pa. At least, kumbaga, yung nutrients ng katawan niya nandun. Pero patuloy pa rin namin siyang imo-monitor, ipagdadasal. Actually, nung paman yun, nung nagka-Alzheimer's pa lang siya, sabi ko parang pag tinitingnan ko siya, kinakausap ko siya, hindi niya na ako nakikilala. Parang nararamdaman ko na shell na lang. Yung parang shell na lang na wala nang pero hindi, may mga times talaga na na makikilala ka niya, Tsaka yung gano'n na gano'n, may time lang na parang bigla siyang wala. Pero may time na yung kwento niya, Kilala kahit niya. na putol-putol yung kwento niya, andun pa rin yung conversation. Sabi nga siya, nakakapagdasal siya. Hindi nakakalimot magdasal. Magpasalamat. Kaya yung sa amin, mahalaga lang, basta nakakain siya ng maayos. Yun ang importante. Yung mga gastos, kikitain namin yan Kumbaga, parang sa trabaho, Parte yun eh. maibabalik mo yan Kayod lang talagang extra. Kasi Kayod ganun lang, talaga ganun Which is, talaga. importante yun. Mahalaga yun, gumaling nga, kahit pa paano. Sabi nga, ang pain daw niya nasa 2 weeks. 2 weeks bago mag-subside daw yun, tapos Mag-a-adjust na yung sa katawan. mo. Tapos within 3 months, pwede mo na kahit pa paano ilagay sa wheelchair. Pero yun ang kaganda, kaya binili namin yung hospital bed kasi naiupo siya pagkakain. Tapos yung pati sa may bandang tuhod medyo tumitiklo para may alalay. Tapos meron siyang rail nga sa gilid. So kahit pa paano, mas safe na. Na nga kami, sabi namin, parang ang hirap nung pinagdadaanan ni Mami, ang hirap nung nung sitwasyon natin pare-pareho. Pero pag nakakita ka ng mga video na Mas may mga nahihirapan. mas mahirap, mas masahol yung matatanda na nagtitinda para lang may kain sila o para mabuhay. Kumbaga, napaka-bless pa rin namin na
na ipoprovide namin yung mga pangangailangan ni Mami kahit na malayo kami or ano yung Ano nga tulungan na sabi nga si Ninya, physical na nandun. Kami, malayo, pero syempre, yung suporta sa mga pangangailangan ni Mami, kami naman yon. So, tulungan. isang tawag lang, isang text lang, kahit nga yung mga yaya nila o yung mga caregiver nila pag may kailangan. No, kailangan. Send ka Kailangan, agad yan. padala ka agad kung ano kailangan. Wala nang tanong-tanong, saan yan, saan ganito, wala. Nasanay nga sila, nagko-compute pa. Never kami nag-ask ng computation pag nagpapadala kami. Basta ito yung kailangan, padala. Yun nga yung caregiver nga namin na nando doon nung nadula siya, nagigilty siya na ano siya. Sabi namin, wala nang dapat sisihin dyan kasi mangyayari at mangyayari yan sooner or later Hindi mo naman lagi nando doon ka, di ba? Okay, trabaho mo yan, pero sino ma matsyempo nun? Siyempre, aksidente yan hindi naman natin gusto yan Sino ba ang gusto mo? Sa akin, may mga pagkakato talaga na malilingat ka Siyempre, 12 oras, hindi rin naman biro yung duty nila na nakabantay. So, misa malilingat. So, ayaw namin manisi kasi wala naman dapat sin. Aksidente yung nangyayari kay Ma. Aksidente yun Kaya nga, nagigilty. Sabi namin, huwag mo nang damdamin kasi wala namang may kasalanan dyan. Nangyari ang nangyari. Ano yun So, na sabi na, natin? focus na lang tayo na maging maayos si Mami. Magpapalakas kay Mami. Siyempre, may edad na yung si Mami. Hindi na natin alam kung yun ang dapat natin sa isip lagi na fragile na talaga yung ano niya, pangangatawan niya. Oo, 86. Kaya yung mga may nanay pa dyan or yung mga may lola o ano, huwag niyong pabayaan. Kumbaga, hanggat kaya pa nilang mamasyal, pasyal niyo. Oo. Iparamdam niyo yung pagmamahal niyo. Hanggat bata-bata pa ano yun yun na. Enjoy nyo na. Enjoy nyo na yung may mga edad namin mga viewers. Gaya enjoy nyo yung sarili nyo. Kumbaga, maging malaya kayo. Huwag nyo isipin yung mga, mga gastusin. Kasi yun, darating at nandiyan lagi yan Problema, nandiyan lagi. Pero yung pag-enjoy nyo, hindi laging meron May pagkakataon, di ba? Kaya sa mga anak nga rin, maging kayo sa mga magulang. Ano? Maging sa mga magulang. Ganun talaga May mga times talaga na dumarating na ganyan So, ate sa kami bata pa lang, di ba? Ay, nako. Ganyan ang pagsubok ng buhay. Swerte may mga magulang na matatanda na kasama nyo pa. Kaya alagaan nyo. Paramdam nyo. Ay, no. Ayun na. Ayoko nang biyak. Magpapaalam na rin kami kasi ako yung magpe-prep pa ng kailangan ko. Takas ka lang Ay, no. Yan talaga ang buhay natin Sabi ko nga lagi, maiksi lang ang buhay. Kaya enjoy nyo. Enjoy that. Kaya nga pinipilit namin ang buhay ng mas madalas. Kaya sabi ko sa kanya swerte pa nga at malakas para rin si Mami. Kumbaga ready mo yung sarili mo. Mahalaga sumuporta hanggat nandiyan siya. So, suportahan. Para pag ating sa wala kang maging pagsisisi. Na ano ka na yan naranasan ko na doon sa yaya ko yan Hanggang sa huling hininga nun, nandoon kami Hindi na naman natin sa pinabayaan time na yun. Hanggang kagat kaya. 3 ospital yun. Dinala namin. Paikot-ikot kami ng ospital para lang may mangyari doon sa amin niya. Sa nangyari sa... At least, diba? Hanggang sa alam mo na hanggang sa huli. Kumbaga, hindi tayo bumitaw. Walang pagsisisi doon sa puso mo na napabayaan mo yung tao. Wala kang nagawa. Yun yung mabigat Yung hanggang nabubuhay ka, dala-dala mo na dapat pala ganito ginawa ko, dapat ganito At least yung mga memories na nabuo namin pare-pareho is masaya at nandoon na nanatili na ginampanan namin yung pagiging anak sa magulang kahit na mabigat, 'di ba? Mabigat yung pinagdaanan namin noong time na 'yan. Pero parte yun At least, diba?
Masasabi mo na binigay natin lahat. Mm. Ay, nako. Mukhang ano pa, mukhang magiging madrama pa tong ano natin eh. Pero ayoko na. Okay na yun. Basta Bagong kami, taon eh. basta kami okay na ano. Si Mami kahit pa paano nakikita namin na ano, si Jeremy. Nakita namin na nagiging okay na yung ano niya. Yung kalagayan niya. Tsaka mabigat man yung palabas ng taon. Alam namin may kapalit naman yun. May mga ganun ang buhay. Ang gusto lang namin maging maayos siya talagang todo yan. That's it. Baga maging maayos. Kami nga sabi namin, dapat maging healthy lagi. Mahirap merong may sakit. Tama. Kapit lang tayo pare-pareho. Tsaka salamat ulit guys sa mga prayers niyo. Yun ang pinakamalaking bagay. Sa pasensya ako din namin na reply na lahat ng mga comment. Tsaka ano, pero malaking Bagay yan. bagay yung mga panalangin niyo. Maraming salamat. So, yun na naman guys. Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.